mga itagtabang sa Ginoo nga tagaan tagkaalam karon nga atong mas mapasabot pinagi sa tabang sa balang espiritu. Dear Lord, gipangayo namo Ginoo kanimo ang imong dihog karon, labi na Ginoo sa among pag-share sa word Ginoo today. Father, I pray that you will help us. Holy Spirit, help us. Nga kining word Ginoo nga among i-share karon, mamahimo kining makatabang sa matag usa nga makasimbahanan, even sa matag individual nga mga leaders, pastors sa churches Ginoo. Nga makita namo Lord asa may dapita mo lugar, asa dapat namong tarungon, asa dapat namo Ginoo nga buhaton Lord para mo grow, mutubo ang simbahan. Because I believe Lord, ang simbahan Ginoo buhi kini ug mutubo gayud. That's why this morning Father, help us. Salamat Ginoo nga matag usa kanamo. Mamahimo kami Ginoo excited nga mamati karon nini nga mensahe Ginoo nga among isgutan. Salamat Ginoo sa imong pag-ayo bisan pa sa mga kaigsunan namong nagbalatian. Lord, I pray and declare for healing. Please Lord, hikapa sila today. Kagikan sila nga limpunga to silang lapalapa. Ang imong gahom Ginoo sa pag-ayo kanila ilang masinatian Lord karong buntaga. In Jesus name. And Lord, is even sa among nasod Ginoo. Dayag kayo ang nahitabo karon sa among nasod Ginoo. Kabisan mga taong ordinaryo, mga taong dili hinanaw sa Facebook, dili himasag mga mantalaan. Apan ilang makita Lord nga karong panahon na grabe nga ang kadaot nga nitabo sa among nasod. Mga tabangin mi Lord, niya pa mi Ginoo nga concern na higugma sa among nasod. Lord, I pray God, tabangi kining nasura Ginoo. Dalaygon ka, imong ngalan maituboy namo Lord karong buntaga, in Jesus name. Amen ug amen. Okay, so I hope nakaplastar mong tanan karong buntaga, no? Og i-share ninyo ni sa inyong mga higala sa Facebook. Kung pastor ka, i-share nimo sa inyong mga friends nga pastor or sa inyong mga leaders sa church. Labi na itong mga leader nga concern gayod sa buluhaton. And then, if you're going to observe and look at the ministry that you have, ay something wrong. Mabot na mong 5, 10, 15, 20 years, 40 years, 50 years, 60 years. But look at the growth of your church. Dili siya balanse. Na ay problema. Okay lang siguro kung months pa lang mo or year pa lang, 1 to 2 years or 3 years, hindi pakuto. But if mulagpas na mo sa 10 years, but the church is not moving and it's not growing, na is something wrong siya. So dapat ma-address na nato. And I hope nga kining atong mensahe karon makatabang ni sa matag usa. Okay, so kinahanglan mo wake up gid ta. Di ta maingon ba nga, mora siguro ning ang amog yung palad, mora siguro ning among ministry, di mi pandaghan, panggagmay ra gid ni. No, ayaw. Isip-isip na nanimo na mo gani kinahanglan masusian gid ka og masabtan nat. Ingana ba ko sa una? Ingana ko sa una nga pag naanak ko'y mga membro ng 50, lipay na kay ko. Mga anak ko largo nga, mura gud siguro ning ako ang bahin. Pero the moment nga nablihan ko, the moment nga naanak ko'y mentor, nga kanunay naga-ingon ba nga, dili na mo'y atong porsyon. Gibutangan ta sa Ginoo og potential nga pwede gyud motubo ang ministry diin ta gibutang ni Lord, no? So ning tubo mi, glory to God. Dili man asin nga asin gyud pero ning tubo na. Og pwede po na mahitabo sa imuha. Mga lingkod ka, plastar ka, while mo inom kag kape, mo inom ka og ininit nga tubig aron dili ka katulog. Mga ayaw mo higda samtang nagtan-aw mo karon na ikaw nang higda o higda, makatug ka. Ayaw higda, bangon ka, dala ka og ballpen o notebook para gyud nga di ka makatug nya napo kay ma-take note, no? Okay, so this is our title, why the church isn't growing, or nganong ang simbahan wala gyud katubo. Mga pangutanan ning atong tubagon karon. And you can add if you have experience
Kung naa kay buot ikasulti, pwede ka mag-comment lang, no? Revelations chapter 3 verse 1 and 2. Gipadayag kapitulo 3:1. Di ba? Si Jesus iyang gisulatan ang pito ka mga simbahan sa Revelation. And one of the churches there is Sardis. Ang Sardis. Mato pa. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven Spirit of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Grabe, no? Wake up. Bangon. Mata. And strengthen what remains and is about to die. Matupaliguna kung napay nabilin. Kato mga himatyon. Liguna pukawa. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Matod pa. Kaya wala na ko makit-i ang imong ginabuhat nga kompleto diya sa mata sa Diyos. So na something yun. Na ay mga himatyo na. Ang simbahan nga ingana, dili man na nimo makita nga nagluyag yun. Pero if you're going to observe, ang tagal-tagal na, pero hindi pa rin nagbabago. Or else, nanaghan ang tao pero mga bisyoso. Daga mo yung mga factor ba nga ito i-consider ba? Na may uban po nanaghan in numbers, in quantity, apan walay quality. Diba? Naapoy gamay rapod kayo, pero wala po'y klaro. Okay lang siguro kung nakay 50 kabok pero clear siya nga mga disciple gyud kay kanang 50 kabuok pag tinud-an na sila nga nangalagas Ginoo mutubo magina. Mutubo na siya. Na mga principles ba nga atong i-consider. Kay pag sinabi mong okay naman siguro kami pastor kasi importante dili kay ang among mga tabi sa gamay rami pero mga buutan man bantayanan nimo ng pulong kada yung gamay raman mi pero buutan man gamay rami pero mga matinud-anon man. How come mo yung matinud-anon nga gamay raman mo kay kung matinud-anon na ning tubo na nadala na unta niya iyang pamilya, diba? Nahimo nun to siyang impluensya sa iyang lugar kaya matinud-anon man ka, so nagi problema. Okay, so growth isn't just about numbers, but about spiritual health and impact. Okay. The early church in Acts grew rapidly. Tanaw niya, Acts chapter 2, verse 47. Ang istorya sa simbahan, grabe yun ang pagtubo sa pagsugod. Praising God and enjoying the favor of all men, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Yung sinabi dyan, and the Lord added to their number daily for those who were being saved. Kaya noon, nung nagsimula ang church, si Jesus ning kayab, o yung gibinlan ang yung mga disciples sa dakong trabaho to win souls and make disciples kanang Matthew 28:19-20. Din ang simbahan sa Book of Acts makita nato sa gibasa nato di palang dugay madto pa and the Lord added to their number daily those who were being saved. Okay. But many modern churches now, if you are going to observe, are stagnant or shrinking. Karong panahon na ba? Dagay mga simbahan karong stagnant, di na yung katubo. Wala na yung madugang. Buga ng ilang simbahan, mura na siya. Naniguang na lang ang mga membrong uban, apan wa ginadugang. Kung na may nadugang apo, namin yung ilang anak, nadugang-dugang, pero wala gyoy makita ni mga wala gyoy nahitabo. Stagnant na. Ang uban shrinking. Anam nagkaunlod. Grabe ang decreasing. Okay, growth isn't just about numbers, yung binasa natin kanina, but about spiritual health and impact. Pag sinabi natin na paglago or pagtubo, dili lang siya numero sa kadaganon sa mga tao, but always consider sa gitawag spiritual health
and impact, influence nila sa palibot. Ma-consider na to na, okay. So, why the church isn't growing? Nganong wala na gyud makatubo ang simbahan? Na mga butang i-consider na to, i-check na to ni karon. Pag ibutang na ko ni siya nga punto, mo anak kalargo nga, tinud wala na gyud mi ana. Kung gibuhat man ninyo ana, naa pa mi ana, salamat sa Ginoo. Di ba? Okay. So, mo na ilang problema. Ang problema nga nung di katubang simbahan, lack of prayer and power. Kulang sa pag-ampo o wala nagigahom. Ang simbahan wala na impluensya. Ang simbahan, murabag, mato pa nila ba nga, baho pas tais iring. Ang ministry ba? Kanabang wala na gyud, wala na, dili na makapa, kumbaga, dili na makapanalangin sa uban. Pwede siya grupo, but pwede po individual. Kung may sigutan nimong pangalan, bidli na kayo mong naong. Ang simbahan, wala na, kulang na kayo. Acts chapter 4 verse 31. Tanawan ninyo. Unsay nahitabo kaniadto. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Look at the church, the early church in Ephesus, in Book of Acts. Mato pa, sa diyan nag-ampo sila, nagtigom sila, ang ilang gitiguman was shaken. Nauyog. Ingana ang ilang power sa ilang prayer kaniadto. Di man siguro as in nga literally nauyog. Pero makita niyo ba? Ang ilang pagampo, grabe tinud-anay gyud ba? Kumusta man ang atong prayer meeting nato sa mga kasimbahanan? Kagahapon bitaw dis mong kayo, Miyerkules man. Misgutan maginato ni. Miyerkules man. Na may MJ Flores gapon. Natay New Heights, natoy John Gamboa, kay araw ng Mungkayo man. So araw ng Mungkayo, gikuha sa LGU or sa MRP, kining maong grupo ha, kay naghimog concert, gitawag og worship experience daw. Well, ang ilang himo, maayo man. Pero, dagay simbahan kagahapon nga walay prayer meeting. Kaya nangadto sila tanan, pati ilang pastor. Kaya nga naman, gitawag man sila, gipatawag man sila sa, of course, kay kabahin man sila sa moral recovery program. Ilan man po na. Look at that. Ang simbahan, apektado. Kaya mismo, wala na ba? Murag nawa na ba? How can you expect nga mamahimo tang impluensya sa lugar nga kaya raman tang bunlot-bunloton? Even sa itong mga government officials. Try to stand down. Try na itabok karon sa politika nato. Di o hugaw kayo. Graming corruption karon. Asa ang simbahan diha? Wala. Ipanagaan raman po ng simbahan. Mo di katingog. Okay. Mo ni nakita nako ang kakulangon sa atong panahon sa mga pagampo. Ang unang simbahan kaniadto sila napundar tungod sa grabing mga pagampo. Ang balang espiritu nagapanglihok sa ilang panagtigom. And the reason nganong adunay daghan nga luwas kay nganuman sila naa sa tama nga pundasyon og proseso silang pagpangalagad. That is why katong simbahan sa Sardis gingnan, wake up. Pagmata. Dapat mabuhi tong himatyo na, malig-on tong masakiton. Nganuman tungod kay naatay responsibility nga dapat mabuhat nato. Ang simbahan manggo dapat mo impluensya ta sa atong palibot, labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Without prayer, there is no power. I do not know if you will agree with this quotation. Without prayer, there is no power.
Churches decline when they rely on programs instead of the Spirit. Nganong ang simbahan mo anam og ka baba. Kay ngano man grabing programa, wala na tay time sa atong mga pagampo. Ang Book of Acts, ang early church kaniadto, ang ilang time, most of their time is to unite, fellowship, breaking of bread, hearing the word of God, and in prayer. Kaya po grabe sila ka-power kaniadto. Kaya nga naman, ang mga kaigsuunan kaniadto, grabe sila kamay ng puon. Karon, wala. Ang pagampo, mura lang siya gamay kaayong bahin sa ato ang gimbuhaton. As a matter of fact, ang prayer di ay unta mo ni pinakadako kayo. Dapat nga gimbuhaton sa mga Kristiyanon. That's why ang simbahan nag-decline yun, nag-anam kababa, ning atras. When they rely on programs instead of the Spirit. Kaya dapat ang simbahan gyud dili ta dapat ma-impluwensyahan sa gobyerno. Dapat kung natay activity, buhato na to na. Dapat ang simbahan may nampuon. Ang simbahan dili nabuhi sa programa. Well, linot man ang programs po. Pero dapat dili mawala ang pinaka-importante ang pag-ampo. Hallelujah. Muna nga, ngano ang simbahan dili katubo? Kini ha, ato-ato ra ni siya ha. Try to observe your church, the ministry that you belong. Asa ka. Tanawa sila sa panahon sa prayer meeting. Sa amo ganili abi niyo dagan-dagan magyapon ang prayer meeting pero dili sama panahon sa Domingo. Una usa na sa akong heart. Ang akong heart na hurt. Ingano man. Ginaguna ko ta ko mga tao gahapon ba. Ang inyong pastor dili si MJ Flores. Ang inyong pastor dili si John Gamboa. Ang inyong pastor si Prot Paul Aim Saves. Hala, asa mo mamati. Salamat ko kay ngano manapoy namati sa ako. Napoy uban nga ambot ko na ngadto ba or asa sila paingon. Bantayan nato ang hila sa kalibutan. Kanang uwi naman ka pastor. Dili uwi. Nagbutang ta, nag-set ag standard sa church. Dili pwedeng atong i-cancel ang atong ministry tungod kay ning uyon tas lihok sa kalibutan. Ngayon ka pastor, dili na ba ka mo apil-apil sa kon? Mo apil ko, panaytan, dili siya conflict kung wala ko'y gihimo sa simbahan. Apan ko na ako'y nakaset nga ministry sa church, din mga na sila pastor, pwede ba? Gawas ang siguro kung si tatay, pastor taming na aning butuan, kana, kay nga naman, mamati matas ng mentor. Pero kung buhat lang sa kalibutan ng pamaagi, di ka makahimo, anak, kung kay apil ka sila ha, para nako di na pwede. Kaya nga naman, mo ni nakita nako, naobserbahan ako na, nganong ang simbahan di takatubo, tungod kay, wala natin panahon sa tinud-anay nga pagampo. Nakulang na gyud ang atong pagampo. Try to imagine, tanawan nyo na, ha? Hallelujah. Okay, so, lack of prayer and power. Number 2, muna kasagaran problema sa simbahan ng anong wagi katubo, compromise and worldliness. Musugot mo sarili karon, tinuod na. Try to, komenta mo, kumustang simbahan karon. Grabe ka worldly. Grabe ang compromising. James chapter 4 verse 4, tanawa. O sa gingon dia, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Tanawa ra ko na diha. Mato pa ni Santiago, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Ang pagkipaghigala ba sa kalibutan, sama lamang imong gika ligot-gutan ang Diyos. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Tanawa daw niyo karon.
When churches look too much like the world, they lost their distinct witness. Pag ang simbahan mura-mura nagsistema sa kalibutan ba, mawala ng ilahang pagiging simbahan. Why? Because holiness attracts growth. Kanang atong pagkabalaan mo na mo attract sa growth. But compromise repels true seekers. Pag ang simbahan gabi ka compromising, lagi usahay magod, mo anak magod ta nga. Kung di good po ta pastor mo kuan, wa may manuol, di ay mo anak di na tinuod. Try to stand your standard as a church. Naman tayo mga amigo, mga anbi. Pero dili ka mo compromise para lang yun madalan nimo sila. Stand ka, dili lang ka judgmental nila. But stand lang ka. Ipakita nga ikaw Kristohanon. Mubarog ka ba bilang Kristohanon? Usahay magod, madata ba sa tungunahuna ba? Wala ta nga. Usahay magod na to kung wala gud tay amigo. Ako na ako'y amigo mga politiko. Pero dili ko muuyon silang trabaho. We're friends. Apan dili ko musugot, panalitan ila kong diktahan na, labi na sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, dugay raman ta dihagod. Wala man ta mutubo. To kaya dagan na amigong politiko. Dagay ta amigo nga mga sila dapat mo kunik nato, dili ta dapat mo kunik nila. Mo nga be careful ta sa mga tong itong gipangkunikan. Gilay ba ito nila gapon, makakita ko ba, luoy ko sa bang pastor ba? No? Tinud anay, no? Maluoy ko kay nga naman. Wala na bagay mo tubo ang ilang mga simbahan. Wala gyud. That's why kung imong lantaw na, gusto ba tang inga na mahitabo? Mo gani nga, nganong ang simbahan dili katubo? Because ang church karon grabe na ka-compromising. Grabe ka worldly. Lagi yung mga simbahan karon okay na mag-inom? No, tinuod na. Lagi yung mga simbahan karon pag nasa sila activity, mag-videoke sila, okay lang kung ang kanta Christian. Apan kung kanta mga although bisang pag folk song na siya, pero lahi naman kung kaayog yun. Dili ta atitsi ha, over atitsi. Pero lahi naman kung kaayo. Kang gibuhat mo na sa mga unbeliever, gibuhat po na to. Dapat mamahimot ang pinasahi lahi ta sa ilaha. Dili man ta mo condemn nila. Apan dili na to buhaton ng ilang gihimo. Ang simbahan grabe ta ka compromising. Grabe ta ka worldly. Muna bantayan ng pag-ayo. Why? Because holiness attracts growth. But compromise repels true seekers. Ikatulo, kabutang, nganong dili katubo ha? Kulang sa gugma o kulang sa panagiusa. Careful about unity. John 13:35. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Okay. Division, gossip, and coldness drive people away. Mo gani sa simbahan, kinahanglan wala gyud pagkawatak-watak. Dapat walay division diha. Dapat walay gossip diha. Kaya nga naman, division, gossip, and coldness drive people away. Na may uban ko yung mga tao nga mosimba kay nanginanglan sila amigo, nanginanglan sila og kanang kasumbungan silang problema. Apan pag-abot nila simbahan, wala kay muduol sa ilaha. Wala gipabati ang gugma. Murabag nahugawan ang simbahan sa ilaha. Mo padayon ba silang simba diya? Mo padayon ba silang fellowship diya? Dili, mangita silang laing simbahan kay nga naman. Bisag kita good. Kana makaabot tag usa ka lugar diin ay mga kaubanan nato diya, din after that dita tag doon, malain ba yata? Di ba? Tinuod na. Munang ang simbahan dili katubo. Dapat ang simbahan gyud kita ang author sa tinuod nga gugma gikan sa Ginoo. Dapat gyud ang atmosphere of love
sa church ug ang panaghiusa. Usabot pasabot panaghiusa, pastor. Karabang, for example, na ay mga tao nang ginahanglan diha dapat magkahiusa sa pagtabang sa ilaha, sa paghatag sa ila og solusyon. Dili nga ato silang i-push away. Kay nanginahanglan man na sila. Di ba? Murag kaubanan simbahan ko nato, dili ba perpekto tanan? Nay matagusan nato nga medyo kakulangon, but dapat ang tibok pamilya gayon mag-embrace ana. Why? Aron nga motubo ang church. A church without love is a church without growth. A church without love is a church without growth. Dapat ang simbahan daw diha magsukad ang gugma. Kaya ang simbahan mo man na ang lawas o ang ulo si Kristo. Ang simbahan gipakamatyan na sa Ginoo. Grabing love ni Jesus sa church. O dapat ang church kining dawat man tagugma gikan sa Ginoo, muhatag po taggugma ngadto sa kaubanan. Hallelujah. Balikon ako, a church without love is a church without growth. Gidaw, tanaw na niyo yung simbahan. Kumusta yung simbahan pag na mga na diya bag-o, gipakita ba niyo ang gugma? O dili niyo tagdon? Na may ubang simbahan baya? Pag naibisita, wala gimutagad. Dapat ang simbahan na ay mga taong ang tibuok gyud nga mga katawan diya matinagdanon. Kabalutan mo great, kabalutan mo sugat, kabalutan mo abi-abi sa mga taong ning sulod diha kay ngano man watay kalibutan nga sila diay nangandoy og komunidad nga mahigugma sa ila in spite sa ilahang kakulangan. We need to show them about the real love that comes from God. Kita mismo ang magpakita niya na sa ilaha. Hallelujah. Ikaapat, nganong dili katubo ang simbahan o wa mo tubong simbahan, wala na evangelism o wala na discipleship. Matthew 28:19-20, kabalo man tani ani, mo may gibilin sa Ginoo gyud. Madto pa, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Growth comes when believers share Christ and disciple others. Nganong dili katubo ang simbahan? Kay ngano man, ang uban dili kabalo mo share kung unsa ang ilang nabatunan o dili sila kabalo mag-disciple sa uban. Hallelujah. Expected na pag ang simbahan motubo, ang mga tao di tanan kabalo sila mag-testimony. Sila mismo naka-experience sa kaayos Ginoo. Kanang they know how to share o evangelize someone o ilang tutukan nga kanang taong ilang gibanghilyoan dili nila biyaan apan ilang ginatabangan sa ilang pagsugod sa pagtubo bilang Kristiyanon. Mogay diri sa atong simbahan sa Munggayo, ginadasig nako ang makaigsunan dapat na amoy usa. Ngayong atimanon. Kung daghan ang atiman maayo, magsugod ka sa usa ka buok. Kingano man, maglisod magagdilaghan kung di ka magsugod sa usa. Mogay gitawag focus one. Share. Atimana. Amping siya. Patubua siya sa iyang pagpangalagas Ginoo. Imo siyang gidyone, kauban nimo siya. Mogay mo anak ko for life. Disciple him for life. Imong anak siya, murag og papa og mama. Kada iyang bata dili man na gianak niya pag abot og 20 years old di na niya anak. Tapos ng kontrata. Ang bata bisan pag mabot na sa 50, iyang papa 70, anak gyapon to niya. Iya gyapon tong atimanon. Di bot pasabot nga pag abot og 50 ang papa ug mama nga 70, di na mangumusta siyang anak. Nagayuban karon nga sa mga Pilipino, di ba kita? Nagkatiguang ta sa buhi pangginikanan na apata pag naibahin ang lubi. Nagpakupras mo ana pag itong 50 anyos pa ang akong bahin. Makibahin pa manggani. Mo ana lagong papa nga tigulang imuha sa kalibo. Imong ison sa kalibo. Tanawa. Ang ginikanan concern gyapon na.
The same po kita sa atong spiritual life. When you journey somebody, imo sa journey for life. Kaya bakit hindi walang paglago sa simbahan kay wala man nato ginabuhat na. Gidala nimo sa church apan gibiyaan nimo pagkahuman. Gisangyawan kuno ay nimo apan wala nimo gi-follow up. Wala nimo gi-disciple. Growth comes when believers, you share Christ and disciple others. Mato pa, teach them to obey everything I have commanded you. Mato pa ni Lord sa iyang mga disciple. Unsa inyong nabatunan, unsa inyong nakatunan, itudlo sa ilaha. Unsa iyang nabatunan na pod, itudlo na pod sa uban. Hallelujah. Kaya growth comes when believers share Christ and disciple others. Many churches only gather but never go. Dagay simbahan nga magtapok-tapok lang apan di gyud manglakaw. Magtapok-tapok lang apan dili mag-disciple. Walay gihimo even sa kaugalingong pamilya. Tanaw ko na ha. Ginabalik-balik na ako ning isyu. Dugay na ka nangalagas Ginoo apan wala nimo madaay mong bana. Unsa may problema diha? Nga mo anak kang kaswanon ka. Wala ba ka maglingkod o magunahon na bitaw no? Kung Kristwanon pa ko akong bana nadala na nako. Unsay naa nako nga wala makita niya? Unsay akong pagkakristohanon nga wala niya makita? Kay imposible gyud kaayo. Kung matinud-anon kang Kristwanon, kadagamang 100% ba nga totally committed ka sa Ginoo, imposible bisa pag unsa kadautan nimong bana. Gipanguyaban gani ka na. Kay mahal ka na niya. Gida, imagine yun na. Gisugot man gani ka na niya. Kung ikaw bana ba nagsimba, unya human imong asawa wala magsimba. Imposible dili na mga lagad kung naay nakita sa imong maayo. Kaya gisugot gani ka sa una, nga palahubog pa ka. Sa din na born again ka, nganong di man na sa musimba, kauban nimo. Naay something wrong nga nakita niya nga still wala pa mausab sa imong kinabuhi. Dapat mamahimo kang panag-ingnan. Nagtapok-tapok ra man gud mo simbahan apan wala gid mo walay na usab sa imong kinabuhi. Mga dili ka makapanalangin sa uban even sa imong mga anak. Ikaw ang anak, nganong dili man gyud mga lagad nimong ginikanan? Dugay na makanangalagad ning trabaho na ka, ginatagaan nimo sila sa ilang panginhangan. Pero nganong di man gud sila kapangalagad kay naay something wrong pa. Try ba? Sige daw, lingkuri daw. Check up pa imong kaugalingon ba? Ayaw tanawa in general. Tanawa ang i-consider na. Kristwano man ko nganong wa pa mo sila mga lagad. Bantayan, the way you talk, the way you act, the way you treat them. Unsa imong sinultian sa ilaha? Unsa imong ginikinabuhi diha sa panimalay? Kristwanon ka, for example, anak, Kristwanon ka. Apan pagabot sa balay, ha? Pagabot sa balay, ang imong mama gyapoy muluto, imong papa gyapoy nangita pamagi, ikaw galingkod-lingkod lang ka. Dagay ka kabalo manghinlos balay. Dagay ka kabalo manghugas plato. Wala kay nahibaluan, kunuhay lang sa imo kunong pagbasa Bible. Pero dili man na. Ang taong himasag Bible nga dili mo buhat sa tama, pakyas. Bisa pag kada Domingo ka mo simba, apil ka prayer meeting, kini ha, kung tinuod kang na born again o tinuod kang na disciple o tinuod kang na Kristwanon, muhata kag impact sa imong pamilya. Dili man siya overnight, but they will look at you as a blessing. Pero nganong nahitabo nga simbahan dili katubo kay wala gyoy mga taong nagabuhat niya na. Wala na evangelism, wala na gospel sharing, ug wala discipleship nga nahitabo. Tapok-tapok lang apan wala gyud ning lakaw. Okay, sige daw, debatiha daw kunyo anak. Di ba makana mo tinuod gyud na siya. Nganong dili katubo ng simbahan nato kay nakontento na ta nga naay nanimba kada Domingo.
apan wala na, dili pa man na mao, dako pa kay tagtrabahoon. That's why be a blessing first sa atong pamilya. Number 5, spiritual sleep and apathy. Romans chapter 13 verse 11. Muni rason ha, anong di katubong simbahan because of this. And mato pa din and do this, understanding the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber. Mata daw kamong sa inyong pagkatulog. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Nganong ang simbahan daw gaplato? Kanabang wala gyud ka, wala siya ka padayon o wala pud ka atras. Plato. But pasabot ba nga status ko, wala po sa ingon mo kibra ang iyang attendance, wala po mo grow ang attendance. The same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Churches plateau when members are comfortable, passive, and indifferent. Ang revival man good requires urgency. Revival requires urgency. Mga ni mato pa sa Romans 13:11 kiniging insulted din and do this, understanding the present time, the hour has come for you to wake up. Panahon na daw nga mong matata gikan sa atong katulugon, because our salvation is nearer now than we first believe. Di mo dugay na ka nangalagas Ginoo apan mo maura magyapon hantod karon. Wala magoy na change, walay na usab. Ang atong simbahan kaniadto napulo ka buok 15-20 ang simba, karon 21 ning tubog usa. 10 years, 15 years, 15 ra ka buok, 15 families lang. Unya 15 ka pamilya pero nga pagyoy nangausab nga kinabuhi. Ning tapok-tapok lang ta. Apan walay nahitabo sa atong kinabuhi. Why? Because nakatulog na ang atong espirituhanon nga pagbati. The same pud kita nga mga pastor. Kanon na gyud importante masabtan nato ni ba. Usay magud sa to, believe nakaita sa to kay pastor ta. Kung mo kunuhay nagbasa tag Bible. Pero kung tanaw nimo kulang pag yung kaayo. May magkatawagan ko magtapok-tapok ta, di ba? Ang uban tulog, makaana ko malipay gud ko tan-aw. Muhana ko bang mapastor grabe tulog hagok man kaayo. Kini di panghimantay ha. Hagok kaayo. How come nga ma-encourage nimo imong mga tao pag ingana ta? When we talk about prayer life, dapat kita nga pastor, kita gud ang first honor ana. Sa mga pagampo kita first honor ana. Sa pagtuon sa Biblia kita first honor ana. Dapat sa tanang aspeto first honor ta. Even in our giving, in our tithing, and everything dapat first honor ta. Di ba pasabot nga ulahi ta na ano'y membro mas labaw pa nato. Ako dili kumusugot gyud ana. Mga giton anak ko galingon. Wala akong mapastor tungod kay gusto nako. Napastor ko kay gusto Ginoo mga pastor ko. Then here comes the time kay namastor na magikuan dili pwede nga diyan ang kukutob. Gusto nako nga ang Dios nga nagpili nako akong matagaan og pahimuot. Kay gusto nako nga ang simbahan nga gibutang niya sa ako kay padumalahan mo tubo. Personal na nga dapat natay buhaton. Stagnant church can become growing church if it is returned to God. May nindot nga mahitabo. Ang sa kasimbahan nga stagnant, mutubo ra gyapon na kung siya mobalik sa Ginoo. Magay mato pa ni Lord sa Sardis. Balikan na nato ang Sardis. Hallelujah. Mato pa mata. No, sa Sardis na. Katong atong teksto kaniya. Chapter 3. Revelations chapter 3, our text. Mato pa.
To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 star. I know your deeds. You have a reputation being alive, but you are dead. Tanaro ko na. Nakaka-reputation nga mura kag buhi pero patay. Wake up and strengthen what remains and is about to die. Kung napay nabilin, mato pa, ligo na. O katong himatyon dapat mabuhi. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Tiyaw mo na. Kasakit na kung ikaw istoryahan na. Pero this is a wake-up call. Kung ang atong ministry karon stagnant kaayo, wala naging katubo, pero pwede pa na siya mamahimong motubo kung kini mo balik sa Ginoo. Let us go back and let us return to God. Ibalik nato ang mga pag-ampo. Ibalik nato ang kaniadto nga gipanghimo nato sa pagsugod apan nawala na karon. Ang solusyon, repent, pray. Dapat adunay tamang gugma, evangelize and depend on the Spirit. O sa gingon sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ang healing sa yuta, ang revival sa simbahan, dili na mabot nga wa tay buhaton. Dapat una, tawgon nato ang ngalan sa Ginoo, magpaubos kita, magampo, pangitao nato ang iyang pagkabalaan o iyang pagkamatarong o atong biyaan ang tanang dili maayong ipangbuhat nato. Then the promise ni Lord, then will I hear from heaven and will forgive their sins. Tanawa, ang healing sa atong nasod, healing sa simbahan, healing sa atong pamilya, mahitabo kung kita pasayloon sa Ginoo. Apan kung walay forgiveness nga ihatag ni Lord sa ato, walay mahitabo nga growth sa church. Mahitabo lamang ang pagpasaylo sa diyang atong pangitaon siya. Mga balik ta sa Ginoo. Balik ta. Pastor, dapat mangulo ta sa atong katawan sa mga pag-ampo. Kita ang mamahimong musindi sa ilaha. Lain po kayo, membro musindi sa pastor. O kita dapat ang musindi. Okay, so, karong buntaga gusto na ko ba nga biyaan ta mo, meaning maong encouragement. Examine your heart. Check up ay mo kasing-kasing. Or leader ka sa church, examine your heart. Am I part of the problem or the solution? Kabahin ba ko sa problema or kabahin sa solusyon? Leaders and pastor, moana ka, am I part of the problem or the solution? Meaning, commit to prayer, commit to holiness, commit to love, commit to evangelism and revival. Moana ka, gikan karon pastor, gusto kong mamahimong kabahin sa solusyon. Dili na ko ang mamahimong kabahin sa problema. Because the moment you stop praying, the moment you stop evangelizing, the moment you stop going to church, you are part of the problem. Kay magsugod imong magbakbait na ka. Pag nanagani kay mga mugawas imong baba nga mga dili maayong pinulungan against the ministry, against your pastor, against your mentor, you are part of the problem. Muapekto na sa imong simbahan. Ayaw pag-ingon nga sa mag-ampo ba ita kining yawa sa problema, sikag pangampuan na ba, yawa sa pagka dili matinuohon, basig na mali ka. Kay dugay na napili sa Diyos ang yawa. Wala lang kakasabot ana. And try to imagine, face the problem. Tanawa na,
Mo ana ka, am I part of the problem o the solution? Nga mo ana kagikan karon, Lord, gusto kong mamahimong part sa solusyon. I want to help the church grow. Because si Lord, gusto man niya motubo ang simbahan. Dili mo pupwede nga siya muwali simbahan kada Domingo. Dili pwede nga si Jesus mo ato si mong balay tuktokon kay pagampo na mo. Oy, panangyaw na mo. Nakakita ba mo ana nga si Jesus mo No, dili. Probably si pastor nimo nagdasig like this morning. Apan ikaw maingon, gikan karon, mamahimo kong part sa solusyon. I will help our ministry. Mamahimo kong mutabang kay pastor. Muana po si pastor, gikan karon, mangulo ko sa simbahan sa mga pagampo. Ako ang magiging head nila sa tanang pagabuhaton. Because I want the church, the ministry nga gibutan nila sa ako. Gusto ko mutubo og mamahimong influencer sa among lugar. Decide. Imo nang desisyonan karon buntaga. Hallelujah. Pwede ka mo type karon mo ana ka, I am part of the solution. I will become a solution. Kabahin ko sa solusyon. Dili ko gustong mamahimong kabahin sa problema. Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat karong buntaga. Dagang reminders kino nga kami mapainomduman kay do Dios. Salamat Ginoo nga among mga mata imong giablihan, nakakita mi Ginoo sa reels image sa among church, the situation of our church, the ministry. Ginoo, tabangin mi Lord. Tabangin mi Ginoo nga ang simbahan nga imong gibutangan ni kanamo, ministry gibutangan ni kanamo, muuswag. But first and foremost, O God, gusto mi Ginoo nga mamahimong part sa solusyon. Gikan karon Ginoo, mubarog mi as part of the solution. Dili na mi problema. Dili na mi mamahimong problema sa simbahan. Dili na mi mamahimong problema sa among pastor. Dili na mi mamahimong problema sa among komunidad, but mamahimo mi part sa solution kung unsa man ang problema sa church. Gusto namo Lord ang simbahan namo Ginoo mamahimong blessing sa among komunidad. Lord, I pray for all pastors today. Bless everyone, all the leaders nga namtanaw karon Ginoo. Ako nagampo Lord nga ikaw Ginoo magapanalangin. Salamat Ginoo sa unity, sa gugmas mo tag-usa. Nga among itubo ang imong pangalan Ginoo. Asa man kami ni magibutang, your name will be lifted high, O God. Ikaw lamang ang mahimaya, Jesus. We thank you, we bless you. In Jesus' name, amen and amen.